Ngayong araw guys, sa pagpapatuloy nga pala ng aming paglalakbay sa aming isinasagawang Philippine Loop ay pinuntahan nga pala namin ngayon yung binansagang Little Batanes ng Miag-Ao, Iloilo. Grabe, sobrang ganda dito guys, parang paraiso. Kaya halina't samahan nyo na naman kami ngayon sa mga gagawin naming adventure. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, maaga pa nga lang pala ay bumiyahe na kami dahil sobrang excited na nga pala kami ngayon sa pupuntahan namin. Pero syempre, first of all nga pala sa lahat ay dumaan nga pala muna kami ngayon dito sa bakery para bumili ng tinapay na almusalin namin ngayon. Grabe guys, sobrang excited na nga pala kami ngayon sa pupuntahan namin dahil sa mga hindi nga pala nakakaalam, matagal na nga rin pala namin pangarap na mapuntahan yung napakagandang lugar ng Batanes. Kaya kung loloobin guys, soon mapupuntahan din natin yung napakagandang lugar na yan. Pero sa ngayon guys, dahil nalaman nga pala namin na meron palang Little Batanes dito sa Miag-Ao, Iloilo, ay talaga nga namang pinuntahan na agad namin. Kaya ayan na nga guys, makalipas nga lang pala ang ilang oras natin biyahe ay sa wakas nakarating na nga rin pala tayo ngayon dito. At syempre guys, dahil medyo nagutom nga pala tayo sa biyahe natin, pero buti na lang meron nga pala kami nadaanan dito na bilihan ng pagkain na pwede ka magpaluto ng pansit canton. Kaya ayan guys, nag-food trip nga pala muna kami. At pagkatapos nga pala namin mag-food trip ay dumiretso na nga pala tayo ngayon papunta dito sa napakagandang Little Batanes of Miag-Ao. Grabe guys, tignan nyo naman, sobrang ganda dito. Para ka talagang nasa loob ng isang wallpaper. Grabe, napaka-solid. Kaya kayo guys, kung pupunta ka rin pala kayo ng Iloilo, hindi pwedeng hindi nyo puntahan tong lugar na to. Tatalino. Anong tawag sa lugar na to? Ito nga pala ang Little Batanes ng Miag-Ao, Iloilo. Gaano ito katagal na? Ano na to? Since birth. May nakita kami dito ng kalabaw. Kulay puti. Albino. Kita. Kulay puti. Ay, yung isa yung kabatid niya tayo. Yun. Yung natural na kulay lang ng kalabaw. Water buffalo na. Yan. Ano siya? Albino. Kulay puti. Pero dito baka. At ayun na nga guys, talagang sinulit na nga pala namin yung pagkakataon na nandito kami ngayon. Kaya ayan, tamang muni-muni lang kami dito guys habang pinagmamasdan yung napakagandang tanawin. At syempre guys, mas masarap nga palang pagmasdan ng kalikasan lalo na kapag umihigop ka ng mainit na kape. Kaya ayan, buti na nga lang pala at may dala kaming kape at termos. Kaya tamang kape na naman ng mga itik. Tignan nyo naman guys kung gaano nga ba kaganda yung view habang nagkakape kami ngayon dito. Grabe guys, sobrang nakaka-relax, napakaganda ng tanawin. Para ka nananaginip, sobrang ganda talaga sa Iloilo. At ayun na nga guys, pagkatapos nga pala namin puntahan ang Little Batanes ng Miag-Ao, Iloilo, ay nag-set up nga pala kami ngayon ng tent dito sa tabing ilog dahil may papakita kami sa inyong tutorial. Yo, what's up sa inyo mga itik? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ipapakita na naman namin sa inyo yung ginagamit namin na portable aircon sa aming mga camping, lalo na kapag nagka-camping kami na may tent o kaya pwede rin namin siyang gamitin kay Lokbu sa tuwing nauubusan na kami ng kuryente. Bali kapag ka-umorder nga pala kayo nito guys, meron na siyang kasamang dalawang ducting at ito naman yung mga ducting adapter niya. Bali 3 pieces na nga pala yan at meron na nga rin pala siya kasama guys na drain hose. Dito naman lalabas yung drain ng tubig galing dito sa EcoFlow Wave 3. At meron na nga rin pala itong kasamang saksakan. Once na gagamitin natin siya sa AC connection or i-charge natin yung battery niya, ito yung gagamitin natin. Bali guys, kapag ka-umorder nga pala kayo nito, pwede kayong umorder ng mismong aircon lang, itong EcoFlow Wave 3, or pwede rin kayong umorder pa ng battery. Bali ito guys, magagamit siya na portable kapag ka meron kayo nito. Up to 8 hours na battery lang yung gamit nyo, kahit hindi siya nakasaksak sa kuryente, pwede siyang gamitin sa mga outdoor, katulad nito. Bali 1000 watt na nga pala guys yung capacity nitong battery na to, kaya matagal na rin siyang magagamit. Pwede nyo na rin siyang gawing power bank. Ito guys, oh. Meron siya dito saksakan ng mga connector natin, pwede natin siyang gamitin pang charge ng ating mga gadget. At meron na nga rin pala to dito ang battery indicator, kung ilang percent na lang siya. Bali dito guys, meron na nga pala siyang battery indicator, kung ilang percent na lang siya. Ayan, meron siya diyang bar. Up to 4 bar siya meron. Dito naman guys, andito naman ang kanyang charging port. Pwede natin siyang i-charge sa sasakyan or pwede rin naman siyang i-charge sa solar. Bali ngayon naman guys, ipapakita naman namin sa inyo kung paano siya sinesetup. Bali may dalawa tong setup. Pwede siyang outdoor at pwede rin siya sa indoor. Ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba ito kinakabit dito sa battery niya at kung paano natin ito ilalagay. Pati itong mga ducting niya kung paano siya nilalagay, ipapakita namin sa inyo ngayon. Bali ganito lang siya guys, kabilis i-assemble. Yan, ipapatong lang natin siya dito. Ganyan. Tapos i-slide lang natin siya. Yan, maaaring kayo dyan ng clicking sound, ibig sabihin yan, naka-engage na siya. Yan, kasama na siya. Yan, guys. Nakalagay na siya dyan.
Dito guys sa baba, kapag tatanggalin nyo naman siya sa battery niya, ito lang yung pipindutin nyo. Tapos pwede nyo siyang hatakin papunta doon. Yan, slide lang din siya. Pagka ikakabit, yan, automatic na siya naglalak. Dito naman siya guys, i-connect. Ito nga pala yung kasama dyan sa package na yan. Bali, ito yung connector ng battery. Papunta naman dito sa ating EcoFlow Wave 3. Bali, ganito lang siya guys, kabilis ikabit. Yan, connectan nyo lang siya ng ganyan. Tapos okay na yan. Hindi naman guys, ipapakita naman namin sa inyo kung paano nga ba ito ginagamit, yung ducting adapter na to. Depende sa setup nyo kung pang outdoor nyo ba siya gagamitin or pang indoor. Bali, unahin muna natin guys itong outdoor setup. Bali, itong aircon natin, yung portable aircon, nandito sa labas ng tent. Tapos papalamigin natin yung loob. Bali, ganito lang siya isi-setup. Bali, ito guys, so ang gagawin natin, ito yung outdoor setup. Lalagyan lang natin ito dito ng adapter. Tapos ito nga pala yung ducting nya. I-stay lang natin siya dito. Yan, ikot na natin ng ganyan. Tapos dito naman guys sa ilalim, tatanggalin lang natin tong cover na to. Yan. Ipapalit naman natin tong adapter na to. Bali, ganito siya. Ayan, dyan sa babaw. Tapos, yan. Bago natin itong ilalagay yung ducting. Ikot lang ng konti. Yan. Tapos nakalak na yan. Ito nga pala guys ang ating outdoor setup. Bali, itong mga ducting na to, ipapasok natin ito sa loob. Yan. Yung purpose nito, dito lalabas yung malamig na hangin. Tapos yung malamig na hangin papasok ulit dito sa loob. Nagsisirculate lang siya. Paikot-ikot lang siya sa loob. Kaya kailangan itong dalawa na to nandito sa loob. Puro nyo lang na wala siyang sisingawan. Yan, bali ganyan guys yung setup niya. Dito naman mainit na hangin yung lalabas. Yan, paikot-ikot lang din, mainit na hangin naman yung lumalabas. Bali kapag okay na yung setup nyo, pwede na natin siyang i-open. Pipress lang natin to. Yan. Tapos mag-o-open na siya. Yan. Pwede natin ditong i-adjust yung temperature. Yan, kung gaano kalamig yung gusto nyo. Dito naman yung adjustan naman ng fan. Kung gaano naman siya kalakas yung fan na gusto nyo. Dito meron naman tayong mga mode. Pwede natin siyang pindutin dito para sa pinakamalakas agad siya. Yan, pwede namang eco. At pwede naman sa sleep. Halimbawa natutulog kayo, hindi masyadong maingay yung fan. Bali dito naman natin to guys ilalagay yung drain hose. Dito naman lalabas yung tubig na galing dito sa EcoFlow. Yan, ilalagay lang natin siya ng ganyan. Pwede nyo sahurin or pwede nyo lang din naman pakawalan. Bali dito naman guys yung pindutan kapag i-drain nyo na yung tubig. Yan, pipindutin nyo lang yan siya para mag-drain naman yung tubig palabas. Bali gagawin naman natin guys yung indoor setup naman. Bali itong portable aircon natin, ipapasok naman natin siya sa loob ng tent. Bali ganito nga lang pala siya isi-setup. Tatanggalin lang muna natin to. Itong ducting na to. Lilipat na natin siya. Yan. Bali itong adapter na to, hindi na natin siya kailangan, kaya tatanggalin na rin natin siya. Yan. Ito kasi ginagamit lang siya pag pang outdoor. Ito naman yung gagamitin natin pang indoor. Ililipat naman natin siya dito guys sa kabila. Gaganin nyo nilang. Tapos, yan, selpak. Itong ducting, ililipat naman natin dito. Yan, ganyan naman siya. Tapos ito naman, ililipat din natin dito sa harapan. Yan, tatanggalin lang natin siya dito. Ililipat naman natin siya dito sa likod. Kuha mo to, Tek. Tatanggalin din natin to. Yan. Okay, hawak. Tapos ito. Yan. Tapos, babalik na natin to. Yung sa harapan niya kanina, ibabalik naman natin. Bali dalawa to guys. Yan, ganyan siya. Sura niya. Ito dito sa likod. Ito naman yung pangharapan niya. Babalik lang natin siya dito sa harapan. Yan. So, pasok na natin siya dito sa loob. Siyempre guys, dito, lalo kapag kaiingatan nyo, hindi kasi siya pwedeng maulanan, ipapasok natin siya sa loob kapag medyo maulan yung panahon. O kaya naman kapag hindi kayo safe, kung pakiramdam nyo hindi safe yung aircon nyo sa labas, ipapasok nyo talaga siya sa loob para iwas nakaw. Bali, lalabas natin tong hose para dito lang siya lalabas yung drain ng tubig. Yung logic niya guys, kasi ito, mainit naman yung hangin na lumalabas sa kanya. Kaya dapat nasa labas to. Mainit naman dyan yung lumalabas. Tapos yung malamig naman, anduro naman sa loob. Yun, anduro naman siya lalabas. Harapan. Kaya yung magiging setup niya. Ito ang indoor setup, tapos yung outdoor setup yung kanina. At ayun na nga guys, kung meron nga rin pala kayong mga camper van or RV, ay pwede nyo nga rin pala itong gamiting aircon na to dahil portable nga pala siya at pwede nga rin pala itong i-charge sa solar. Kaya kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong portable aircon, perfect na perfect to lalo kapag lagi nagbabrown out sa inyo, makakatulog pa rin kayo ng maayos dito. Bukod doon, pwede rin natin siyang gamitin sa camping, lalo na kung meron kayong mga rooftop tent or nagka-camping kayo. Maganda rin itong gamitin guys, lalo kapag meron kayong mga camper van o kaya meron kayong mga RV, ito yung perfect na perfect gamitin dyan. Kapag nagte-tent kayo, pwede rin siya sa mga camping nyo. Kaya kung hilig nyo rin mag-adventure at ayaw nyo mainitan, ito guys yung bagay sa inyo, portable power station ni EcoFlow Wave 3.